Aloja POV. I was dancing right now in the luxury bar, and I'm wearing a black half mask to cover my face. I am Aloja, 23 years old, but tonight, they call me Lady. This is my darkest secret, ang magbigay aliw sa mga mayayaman naming customer. Every time nahahawak ako sa malamig na pole na ito para sumayaw, nawawala ang dignidad ko. Pakiramdam ko wala na akong pag-asa sa buhay. Take off that mask. Inis na sigaw ng foreigner na customer namin. Mukhang bagong solta ito sa club namin, dahil hindi niya alam ang golden rules sakin. Ako lang kasi ang performer sa club na ito, na tanging nagsusuot ng mask. Sumang-ayon naman si Mamita Gwyneth, para itago ang identity ko, para na din daw ito sa safety ko. Best friend kasi ni Mama si Tita Gwyneth, at parang anak na din ang turing nito sakin. Kaya hanggang ngayon labag sa kalooban niya na nagtatrabaho ako sa bar niya, bilang dancer. After ng first set ko, bumalik na ako sa dressing room ko. Naabutan naman ako ni Mamita na nagpapalit ng damit. How's your mom? Tanong nito kasabay ang pagbuga ng usok ng sigarilyo niya. Ganun pa rin tita. Sagot ko dito. Tinatawag ko siyang tita pag kaming dalawa lang. Alam mo Aloja, pag nagkamalay na si Amelia, siguradong magagalit ito sakin. Wika nito at pinatay na ang sigarilyo niya sa ashtray. Pinilit ko lang talaga si Tita Gwyneth na kunin ako as a dancer. Wala na kasi akong alam na paraan para kumita. Isa pa graduating pa lang ako, saan ako kukuha ng pang-tuition, at panggastos sa hospital. Kaya kapit na lang talaga sa patalim, hanggat hindi ko pa naisusuko ang perlas ng sinilangan para sa pera, masasabi ko pa rin na marangal ang trabaho ko kahit papano. Nakakatawa no, kasi natatawag ko pang marangal ang trabaho na ito. Hanggang kailan mo gagawin? Alam mo bang sa tuwing matutulog ako sa umaga, kinakain ako ng konsensya ko. Wika nito at pabagsak na umupo sa harap ng makeup table ko. Inayos ko na yung suot ko, tanging mga diamond na design lang ang nagko-cover sa maselang bahagi ng katawan ko. Ganito palagi ang suot ko, sa tuwing sumasayaw sa maraming tao. Huwag kang mag-alala tita, akong bahala kay mama. Isa pa, hindi niya malalaman ang lahat ng ito, kung hindi natin sasabihin. Nakangiting wika ko at naupo sa tabi nito. Pasensya ka na talaga Aloja kung maliit lang ang naitutulong ko sa inyo ng mama mo. Marami din kasing gastusin sa bahay. Wika nito at hinawakan ang dalawang kamay ko. I understand tita, nakakahiya nga po, dahil pati gastusin sa hospital ni mama ay tumutulong ka. Nahihiyang wikang sagot ko dito. Dahil parang kapatid na ang turing ko kay Amelia. Kung naniwala lang sana sakin si Amelia noon, siguro maayos ang buhay niyo ngayon. Naiiyak na wika nito. Hanggang ngayon ay wala akong alam sa nakaraan ni mama. Maging si Tita Gwyneth kasi ay hindi nagkukwento about dito. Mas gusto niya daw na si mama ang magkwento sakin nito. Hayaan nyo na po yun tita, lahat ng ito ay may dahilan. Malalampasan din namin ito ni mama. Sa ngayon kailangan ko na pong mag-ready for my next performance. Nakangiting sagot ko dito. Sige, good luck sa next dance mo. Wika nito at tinapik pa ang balikat ko, bago lumabas ng dressing room ko. Tinitigan ko ang magandang mukha ko sa salamin. Maraming nagsasabi na malaanghel daw ang mukha ko. May tatanggap pa ba sa langit ang ganitong itsura, kapag nalaman nilang ganito ang trabaho ko sa lupa? Huminga ako ng malalim, at sinuot na muli ang half mask ko. Para sa mama ko, gagawin ko ang lahat. Rodrigo POV. Sumama ka na sa amin Reg, kailangan mo din namang mag-relax. Wika ng kaibigan kong si Darius. Oo nga bro, wag puro work. Magliwaliw ka din minsan. Dagdag na saad ni Oli. It's been 2 years since we broke up, nakalimutan ko na ata kung paano maging masaya. I gave everything to my ex Zenith. I thought she's the one pero nagawa niya pa din akong ipagpalat sa career niya. She gave up our 3 years relationship, para lang sa offer sa kanya sa Canada. Naging kampante ako, kasi akala ko mas importante sa kanya ang relationship namin, but I'm wrong. She's getting married bro. Wika ni Darius at tinapik nito ang likod ko. Hindi na ako nagulat sa sinabi nito, dahil mismong si Zenith na ang nagsabi sakin. Nung umalis siya, palagi niya pa din akong kinokontak.
Hindi niya nakakalimutang mag-email sakin. Pero sa mga message niya sakin, ni isa ay wala akong naging reply sa mga ito. Sobrang nasaktan talaga ako sa ginawa niya. Hindi niyo ako masisi kung bakit nagawa ko siyang palayain ng ganun na lang. It's hard for me to let her go, pero ginusto niya yun kaya bakit ko siya pipigilan. Until sa napagod na siya mag-email sakin, and after 1 year nag-email ulit siya sakin na may boyfriend na siya. Sa isip-isip ko, ang bilis naman ata na napalitan ako sa puso niya. Hindi pa rin ako nag-reply sa email nito, para saan pa diba? At last week, muli siyang nag-email sakin. Babalik na daw siya sa Pilipinas for her upcoming wedding. She invited me, at gusto niya daw akong makausap, bago siya magpakasal. She's crazy, bakit kailangan pa naming mag-usap? Nakapag-move on na ako sa kanya, at ayoko nang makita ang pagmumuka niya. I know Darius, huwag na natin pag-usapan si Zenith, dahil I'm done with her. Walang ganang sagot ko dito, at tumayo na ako sa silya ko. Kung ganun sumama ka na samin, mag-enjoy ka dun bro. Excited na wika ni Oli. May na-discover kaming club, mag-enjoy ka dun. There's a lot of sexy and pretty girl there. Mamimili ka na lang talaga kung ilan, at kung sino ang iti-take out mo. Nakangising wika ni Darius. Napailing na lang ako, babero kasi itong si Darius, kaya pati itong si Oli ay nahawaan na. So ano bro, sasama ka na samin? Muling tanong ni Oli. Tiningnan ko ang suot kong relo, past 9 PM na pala. Wala naman akong schedule bukas, kaya sasamahan ko na lang sila. Pagdating namin sa Heaven's Bar, agad kaming nag-park ng sasakyan namin. Excited na akong makita ang si Lady. Wika ni Darius sabay akbay kay Oli. Pagpasok namin sa club, siya agad ang nakita ko. Ewan ko ba pero ilang beses na akong nakakita ng babaeng sumasayaw sa ganitong club, pero siya lang yung nakaagaw agad ng pansin ko. I told you mag-enjoy ka dito bro. Wika ni Oli at inakbayan ako. Akay-akay ako ni Al hanggang sa makapwesto na kami sa table namin. Parang namamagnet yung atensyon ko sa babaeng sumasayaw sa pole. Siya si Lady, siya ang binabalik-balikan ko dito, wika ni Darius kaya nilingon ko ito. Nakatingin din ito sa babaeng sumasayaw. Almost 2 months niya nang binabalik-balikan si Lady sa club na ta, pero never niya pang na-table. Kaya nga malakas ang tama ni Darius dito Wika ni Oli sabay sindi ng sigarilyo niya. Ang pagkakakilala ko kay Darius, mabilis niyang nakukuha ang gusto niya. Nakakapagtaka naman at 2 months na, pero hindi niya man lang na-eatable ang babaeng ito. Wala kasi siyang presyo, pero kung may presyo yan na i-take out ko na siya. Wika ni Darius, at agad na kumuha ng beer na kakaserve lang. Paanong walang presyo? Pagtataka ko. Dancer lang siya dito bro, hindi siya pwedeng i-table or i-take out. Sinubukan na naming kausapin yung manager nila dito, pero talagang dancer lang nila ito. Masyado ding mysterious itong si Lady, dahil hindi namin malaman ang totoong identity niya. After niyang mag-perform, naglalaho na lang ito ng parang bula sa club. Muling paliwanag ni Oli. Kumuha ako ng beer at agad itong ininom. Muli kong tiningnan si Lady habang sumasayaw. She's different, ewan ko kung ano yun, pero ramdam ko yun. Nga pala Reg, may update na ba sa paghahanap mo sa pinsan ko? Tanong ni Darius pero ang atensyon nito ay na kay Lady. Wala pa din, sa tingin ko nagpalit sila ng pangalan, kaya hindi sila makita ng team ko. Sagot ko dito. Kailangan nyo na siyang makita as soon as possible. Mahina na si Tito Felix, kaya sana bago siya mawalan ng hininga, ay makita niya na ang mag-ina niya. Wika ni Darius. Ginagawa namin ang lahat Darius, pero talagang kakaunti ang information na nakukuha namin. Muling wika ko dito, at inubos na ang unang bote ng beer. Aloja POV. Ito ang pinakang mahirap na part sa performance ko, ang umikot sa loob ng bar. Maraming beses na akong nahipuan sa part na ta, pero mabilis naman ang rescue ng mga bouncer ni Tita Gwen. Nagsimula na akong umikot sa mga table, lahat sila ay nakatingin sakin. Binigay ko na ang lahat ng best ko dahil last set ko na ta. Napunta ako sa table ng regular customer namin. Karamihan naman sa mga customer namin dito, ay kilala ko na.
Kaya yung iba alam na nila ang patakaran about sakin. Pumunta na ako sa table nila Sir Darius. Mataas itong magbigay ng tips sakin. Nakailang beses na itong nakiusap kay Tita Gwen na eatable ako, pero parati siyang nabibigo. Napansin kong may bago siyang kasama. Napalunok ako dahil nakatitig ito sakin. Yung titig na parabang hinuhubaran niya na ako. Nagpalit naman yung song ng Havana. Pasimple kong tiningnan ang DJ namin. Ngumisi ito sakin, alam niya kasi na ayaw ko ng kantang yan, tapos sexy version pa ito. Binalik ko ang atensyon sa table nila Sir Darius. Nakatitig pa din sakin itong bagong kasama nila. Nagsimula na ako sa pagsayaw, ewan ko ba pero parang hinihila ako nito. Kusang humahakbang yung mga paa ko papalapit dito. This is wrong dahil I'll never dance like this before. Nasa mismong harapan na ako ng kasama ni Mr. Darius. Humawak pa ako sa balikat nito, habang patuloy sa pagsayaw. Kung inaakit ako ng mga tingin niya, siya naman inaakit ko sa pagsasayaw. Wow, that's unfair lady, ako din babe. Dinig kong wika ni Darius kaya agad akong kumawala sa kasama nito. Kahit bitin na bitin ako kailangan kong kontrolin ang sarili ko. Pero bago ako makaalis sa harapan niya, ay hinhila nito ang wrist ko dahilan para mapaupo ako sa lap niya. I feel he's not a. Napakagatlabi tuloy ako, shoot I'm not ready. I want more. Bulong nito sa tenga ko. In his husky voice. Napalunok ako dahil umiinit ang buong mukha ko. Excuse sir, pero we have golden rules po for Miss Lady. Agad akong napatayo nang marinig ang boses ni Tita Gwen. Lahat pala ng customer ay sa amin na nakatingin. Hinhila na ako ni Tita Gwen palayo sa table nila, nagawa ko pang lingunin ito. Ni hindi ko man lang nalaman ang pangalan niya, yung mga mata niyang nakatingin pa rin sakin, na parabang nakikipag-usap. Ano ba tong nangyayari sakin? First time ko lang tong naramdaman. What was that Aloja? Inis na tanong ni Tita Gwen sakin. Nandito kami ngayon sa dressing room ko. Nakaharap ako sa salamin habang wala sa sarili. Ito ang unang beses na ginawa mo ta, hindi mo ba alam na sobra mong inakit yung kasama ni Sir Darius? And for sure magrereklamo ito sakin, dahil malakas ang tama nun sayo. Tapos bigla mong aakitin yung bagong kasama niya. Muling sermon sakin ni Tita. Hindi ko pinansin ang sinabi nito, dahil ang nasa isip ko lang ay yung nangyari kanina. Hindi mawala sa isip ko yung titigan naming dalawa, habang sinasayawan ko siya. Hoy Aloja, nakikinig ka ba? Pasiga na tanong ni Tita sakin. Sorry na po, nadala lang talaga ako dun sa music kanina. Ang pag-alitan nyo ay yung DJ natin. Sagot ko dito na totoo din naman. Kung di siya nagpatugtog ng ganon na music, hindi ako madadala ng bongga. Ang sabihin mo type mo yung bago nating customer, kaya hindi mo napigilan yung sarili mo. Wika ni Tita at bahagyang kinurot ang tagiliran ko. Hindi po, nadala lang talaga ako. Sagot ko dito. Naupo si Tita sa tabi ko, at hinagod ang buhok ko sa likod. Aloja, ito lang ang maipapayo ko sayo. Iba ang mundo natin sa mundo nila, ayokong magaya ka sa mama mo. Wika nito. Nakailang boyfriend na kasi si mama, at kadalasan ay mga customer pa sa club ni Tita. Mahirap para kay mama yun, dahil nagiging mistress siya ng ibang mga nagiging boyfriend niya. Sa mundong ginagalawan ni mama, maraming hindi nakakaunawa sa kanya. Tingin ng iba GR o siya, pero waitress lang naman talaga siya. Gusto niya lang makahanap ng true love, pero sa huli katawan lang ang habol ng mga ito sa kanya. Don't worry Tita, next time mag-iingat ako, hindi na po ta mauulit. Nakangiting wika ko. Sige na magbihis ka na, para makauwi ka na sa inyo. Maaga pa ang pasok mo bukas. Wika nito at may inabot na sobri sakin bago tumayo. Tips lang yan ng mga customer natin kanina sayo. Nakangiting wika ni Tita bago lumabas ng dressing room. Napangiti ako nang makita ang laman nito. Makakabayad na ako ng kulang ko sa hospital bill ko last month. Ang problemahin ko na lang ay yung bill ni Mama this month. After kong mag-asikaso ng sarili ko, lumabas na ako sa fire exit. Tiningnan ko muna ang paligid kung may tao bago ako lumabas. Natigilan ako sa paghakbang nang makita siya. Nasa parking lot ito, sumandal siya sa isang kotse, at napatingala sa langit.
Hindi ko maiwasang hindi mapangiti. Ang sexy ng Adam's apple niya, tapos yung matangos niyang ilong. Hay, bigla tuloy akong nauhaw. Ilang minuto pa ay sumakay na ito sa kotse niya. Hinintay ko muna itong umalis bago ako lumabas sa tinatagwan ko. Hihintayin ko ang muling pagbabalik niya. Ewan ko ba pero kinikilig ako, ngayon lang ako nakaramdam ng excitement sa trabaho ko. Siguro dahil yun sa kanya. Rodrigo POV. What is that bro? Manghang wika ni Darius. I thought magagalit siya sakin dahil sa nangyari, pero mukhang tuwang-tuwa pa ang lalaki. That was intense ha. Komento pa ni Oli habang tawa ito ng tawa. Agad kong ininom yung isang bote ng beer. Naubos ko ang laman nito, para bang uhaw na uhaw ako, dahil sa init na nararamdaman ko. Pero parang hindi ito nakatulong, ngayon ko na lang ulit naramdaman ang ganong senaryo ng aking pagkatao. Lalaki din ako at inaamin kong may pangangailangan din ako. Pero simula nang iwan ako ni Zenith, hindi ko na ulit yun naramdaman. Anong meron sa babaeng yun at nakuha niya ng ganon ang atensyon ko? Binuhay nga ang ano ko. Napahawak ako sa dibdib ko, sobrang weird dahil sobrang lakas ng tibok nito. Okay lang kung hindi mapunta si Lady sakin, mukhang mas kailangan mo to pare. Wika ni Darius at nakipag high five pa ito kay Oli. Mauna na ako sa inyo, I want the rest. Wika ko sa kanila. Naglakad na ako paalis, narinig ko pa ang pagtawag nila sa pangalan ko, pero hindi ko na ito nilingon. Gusto ko nang umuwi, ligo lang at pahinga ang katapat nito. Pagdating ko sa parking lot, napasandal ako sa kotse ko, at napatingala sa kalangitan. I want to know you more lady. Wala sa sariling wika ko. Kaya bago pa ako mabaliw, sumakay na ako ng kotse at umalis ng bar. Aloja POV. Dumaan muna ako ng hospital, bago pumasok ng school. Kinausap ako ng doktor ni mama, wala pa din daw pagbabago sa lagay nito. After namin mag-usap ni Doc, umupo ako sa tabi ni mama. I have no idea na may malalang sakit na pala siya. Kung hindi pa lumabas ang mga senyales ng sakit niya, hindi ko pa malalaman na may brain tumor siya. Ma, next month na po ang graduation namin. Magpagaling ka na ma para maka-attend ka sa graduation ko. Nakangiting wika ko dito, habang hawak-hawak ang kaliwang kamay niya. After 1 hour ay nagpaalam na din ako kay mama. Paglabas ko ng room ni mama, agad akong tumabi sa daan, dahil may dad ang pasyente. Mukhang emergency, dahil naka-stretcher trolley yung patient. Mom don't leave me. Wika ng lalaking kasama nito. Napakunot ang noo ko, dahil parang pamilyar ang boses nito. Nakalampas sila sa harap ko, kaya hindi ko namukan kung sino ito. Nagkibot balikat na lang ako, at nagmadali nang umalis, bago pa ako malate sa first class ko. Pagdating ko sa classroom namin, agad na tumabi sakin si Harvey. Isa sa mga nangungulit sakin na gustong manligaw. Lord, bigyan mo naman ako ng chance oh. Pangungulit nito sakin. Harvey, ilang beses na kitang ni-reject di ka pa din sumusuko. Alam mo naman na wala pa sa isip ko ang pag-boyfriend na yan, lalo na at wala pa tayong napapatunayan sa mga sarili natin. Muling paliwanag ko dito. Alam mo Aloja, boyfriend and girlfriend lang naman, hindi pa pag-aasawa ang papasukin natin. Natatawang sagot nito. Kahit na boyfriend or girlfriend lang yan Harvey, sa pag-aasawa din ang punta niyan. Kung foreplay lang ang gusto mo maghanap ka ng ibang kukulitin wag ako, dahil marami akong obligasyon sa buhay. Inis na paliwanag ko dito. Oo na, napaka-hard to get mo naman. Wika nito at pakamot-kamot ng ulo na umalis. Lakas talaga ng tama sayo ng isang yun. Wika naman ni Riley na pumalit sa pwesto ni Harvey kanina. Kababata ko si Riley, alam niya ang tungkol sa trabaho ko. Wala akong nililihim dito dahil parang kapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Sinabi mo pa, di na natuto. Ilang beses ko na nga siyang nireject di pa rin nagsasawa. Nakangiting wika ko dito. By the way, alam mo na ba yung event mamaya para sa mga scholar? Pag-iiba nito ng usapan. Agad akong umiling dahil wala akong idea sa sinasabi nito. Darating yung mga sponsor ng mga scholarship para sa trabahong iaalok nila. Ang pagkakaalam ko after graduation may work na silang ibibigay, depende pa din ata kung makakapasa ka sa interview nila mamaya. Paliwanag nito.
Parang nagningning naman ang mata ko. Salamat naman kung ganun, makakalaya na ako sa kumukutitap na ilaw sa bar. Magkakaroon na ako ng maayos na trabaho, na pwede kong ipagmalaki sa kahit sino. San mo ba balak magtrabaho? Ako kasi balak kong ibang bansa na lang. You know naman, mas malaki ang offer sa mga nursing doon, kesa dito sa Pinas. Wika ni Riley. Mas pipiliin ko na dito na lang muna mag-work sa bansa natin. Alam mo naman ang sitwasyon ko best, mas masusubaybayan ko pati si mama. You know naman, siya na lang ang meron ako, kaya patuloy akong nangangarap. Nakangiting paliwanag ko dito. Sabagay best, kaya nga nag-nursing ka para sa mama mo. Basta good luck na lang mamaya sa interview nyo. Nakangiting wika nito sakin. Huminga ako ng malalim, ito na ang chance ko para makalaya sa bar. Rodrigo POV. Hawak-hawak ko ang kamay ni mama dito sa hospital. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, dahil ilang beses na si mom nag-suicide dahil sa dad ko. Uminom ito ng sleeping pills at na-overdose ito. How's your mom? Agad akong napaangat ng ulo at tiningnan si dad, nakakapasok lang ng kwarto. I hate him. He always hurt my mom. Not physically but mentally. Why are you here? Dun ka na lang sa kabit mo, di ba ito lang naman ang hinihintay mo? Ang mawala si mom sa buhay mo. Inis na wika ko dito. Napayuko si dad dahil sa sinabi ko. Gusto ko siyang saktan physical, dahil sa pagpapahirap niya kay mom. But he's still my father, kahit papano ay may respeto ako sa kanya, kahit sobra na siya. I'm so sorry son, someday you will understand me. Wika nito na hindi man lang makatingin sakin. Never dad, sana ito na ang last na pag-visit mo kay mom. Hindi ka na namin kailangan. Hanggat umuwi ka sa bahay, paulit-ulit mo lang siya nasasaktan. Kaya please dad, kung may konteng pagmamahal ka pa kay mom, palayain mo na siya. Pakiusap ko dito habang nakatingin sa mukha ni mom. Lumapit ito sa kama ni mom, at hinalikan si mom sa noo. I'm sorry Neri, sana maunawaan mo ako. Wika ni dad kay mom. Nakita ko ang pagluha ni dad. Is that tears of joy? Kung ito ang ikakabuti ng mom mo, sige hinding-hindi na ako magpapakita sa inyo. Ikaw na ang bahala sa mommy mo anak, alam kong hindi mo siya pababayaan. I'm really sorry son. Sana mapatawad mo ako balang araw. Wika ni dad na nakatingin sa mga mata ko. Wala akong ibang nararamdaman sa kanya kundi galit. Hindi niya deserve ang forgiveness namin ni mom. Huwag kang mag-alala Mr. Ramos, lahat ng pagkukulang mo sa mom ko ay susuklian ko yun ng pagmamahal, so you may leave. Magpakasaya ka sa pangalawang pamilya mo. Wika ko dito at nakipagmatigasan ng tingin sa kanya. Napabuntong hininga si dad, at tumalikod na ito sa amin ni mom. Pero bago ito lumabas ng pinto, ay muli itong nagsalita. I'm sorry Reg, I'm sorry my son. Napasobsob na lang ako sa bed ni mom. Masakit para sakin na iwanan kami ni dad. Pero mas masakit para sakin na magstay siya sa amin. Kami ang unang pamilya niya, kami ang priority niya, kahit noong una pa. Pero ramdam kong hindi siya masaya sa amin. Kaya mas mabuti nang palayain na lang namin siya, dahil hindi na healthy ang family namin. Maunawaan naman siguro ako ni mom sa naging desisyon ko. Gusto ko lang na proteksyonan siya, ibalik lahat ng sakripisyong ginawa niya sakin. Naiangat ko ang ulo ko nang biglang mag-ring ang phone ko. Tumatawag ang secretary kong si Froy. Yes, sagot ko dito. Sir, I want to inform you that you have scheduled today sa Almond Ian's University at 1 p.m. Wika nito sa kabilang linya. Napa-facepalm ako, I already forgot it. Isa pa naman ito sa pinaka-importanting schedule ko. Sige, pwede bang ikaw muna ang magbantay kay mom? Sure sir, just send the address, at pupunta na po ako. Sige, thanks Froy. Sagot ko bago i-end ang call. Muli kong tiningnan si mom na mahimbing na natutulog. You need to be strong mom, nandito pa ako. Marami ka pang plano for me. Kaya once na maging maayos ka na, hindi na magiging matigas ang ulo ko. Pagbibigyan na kita sa mga gusto mo. Pangako ko sa iyo ma'am, papasayahin kita hanggang sa aking makakaya. Wika ko at hinalikan ang kamay nito.
Aloja POV. Kinakabahan ako dahil ngayon na ang interview namin. Sana lang talaga ay magustuhan ako ng mga sponsor ng scholarship namin. Kailangan ko talaga ta para sa pagbabago ng aking buhay. Next, mag-ready na yung susunod. Wika nang nag-assist sa interview. Ako na yung susunod, kaya mas grabe yung kabang nararamdaman ko. Ilang minuto pa ay ako na yung tinawag. Huminga ako ng malalim, bago pumasok sa interview room. Good luck Aloja. Wika ng mga kasama ko. Pagpasok ko sa loob, lahat sila ay nakatingin sakin, maliban sa lalaking nasa gitna. Busy ito sa kausap niya sa phone. So you are Aloja Peralta. Wika ng isang babaeng edad 50 plus. She have a beautiful smile, ang ganda ng ngipin niya. Yes po, naputol ang sasabihin ko, nang biglang maramdaman ko ang pag-ring ng phone ko. Can I excuse for a moment? Nahihiyang tanong ko sa kanila. Sure iha, nakangiting sagot nito. Tumalikod ako sa kanila, at kinuha ang cellphone sa bulsa ko. Nang laki ang mata ko nang makita sa screen ang tumatawag sakin. Doc Darwin is calling. Yes Doc. Nauutol na tanong ko dito. Kailangan mong pumunta ngayon dito sa hospital, gising na ang mom mo, pero hindi maganda ang lagay niya. Wika nito kaya bigla akong napaupo sa sahig. Bigla na lang kasing lamambat ang tuhod ko, dahil sa sinabi nito. Oh my gosh, what happened to her? Dinig kong wika nung babaeng nag-i-interview sakin. Agad ay may kamay na humawak sa braso ko. Amoy na amoy ko din ang pamilyar na pabango nito. Are you alright miss? Tanong ng isang lalaki. Hindi ako pwedeng magkamali. I already heard his voice before, pero hindi ko alam kung saan. Pilit kong tinigasan ang pagtayo ko, kailangan ako ng mama ko. Hindi ako pwedeng panghinaan ng loob ngayon. Nang makakuha ako ng lakas, humarap ako sa mga sponsor namin. Hindi ko na tiningnan ang lalaking nasa tabi ko. I'm so sorry po, I have emergency, yung mama ko po kasi. Wika ko sa kanila kasabay ang pagtulo ng luha ko. Mas kailangan po ako ng mom ko sa hospital. Sorry po talaga. Wika ko at patakbong lumabas ng room. Pagdating ko sa hospital na abutan kong nagkakagulo ang mga nurses kay mama. Ano pong nangyayari? Agad na tanong ko. Pinigilan naman ako ni Doc Darwin na lumapit kay mama. She's in pain now, maya-maya ay kakalma na din siya pag tumalab na ang gamot na itinurok namin sa kanya. Paliwanag ni Doc. Hindi ko mapigil ang hindi mapaiyak, naiiyak ako dahil sa sakit na nararamdaman ni mama ngayon. Bakas sa bawat sigaw niya ang sakit. Sobra siyang nasasaktan, samantalang ako walang magawa kundi panoorin siya habang nagsasuffer. Ilang minuto pa ay nakatulog na si mama. Naupo ako sa tabi nito, almost 2 months din siyang kama, tapos sa paggising niya ganito pa ang nangyari. Ni hindi niya man lang ako nakita sa kanyang paggising. Hinimas ko ang mukha ni mama, pinunasan ko ang luhang tumulos sa mga mata niya. Aloja, kailangan na sumalang ng mama mo sa craniotomy. Wika ni Doc Darwin. Nasabi na sakin ni Doc Darwin ang tungkol dito. Pero hinihintay lang namin ang paggising ni mama. Sige Doc, gawin niyo po ang nararapat. Sagot ko dito. Pero iha, alam mo naman siguro na may kamahalan ang surgery na ito. Wika ni Doc na may pag-aalala sakin. Wala pong problema sa pera Doc. As long as para sa ikagagaling ni mama, magbabayad po ako ng malaki. Wika ko dito habang nakatingin sa mga mata niya. Sige iha, hintayin na lang muna natin na magising ulit ang mama mo. Mas okay kung alam niyang sasalang siya sa craniotomy, para mentally prepared siya. Muling wika ni Doc. Sige po Doc. After ng ilang minuto naming pag-uusap ni Doc, ay tumulo na naman ang luha ko. Mama, malalampasan natin ta. Lumaban ka lang at gagawin ko ang lahat. Huwag mo kong iiwan ha. Wika ko at agad na pinunasan ang luha sa mga mata ko. Huminga ako ng maluwag, at lumabas ng room ni mama. Kailangan kong makausap si Tita Gwen, about sa kondisyon ni mama. Siya na lang talaga ang pwede kong lapitan sa mga oras na ta. Hindi ko alam kung saan ko kukunin ang pangbayad sa surgery ni mama. Hello Tita Gwen. Wika ko nang sagutin nito ang call ko. Yes Aloja. Teka umiiyak ka ba? Pag-aalalang tanong ni tita sakin. Tita si mama, kailangan niya nang sumalang sa operation, tita hindi ko alam kung saan ako kukuha ng malaking halaga.
Tita, ayokong mawala si Mama. Umiiyak na wika ko dito. Calm down Alodia, nasan ka ba ngayon? Nasa hospital po. Nauutol na sagot ko dito. Sobrang bigat na ng dibdib ko, dahil sa pag-iyak. Sobrang nanghihina na talaga ako. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas, para sa laban namin ni Mama. Rodrigo POV. After ng interview nakatanggap ako ng call mula kay Mr. Nelson Crimson. Pinapapunta ako nito sa bahay niya, may importante daw kaming pag-uusapan. Sa tingin ko ay tungkol ito sa mag-ina niya. Until now ay wala pa din kaming nakukuhang impormasyon, tungkol sa mag-ina niya. Ito na ata ang pinaka-mahirap na case na nahawakan ko. Bilang attorney ni Mr. Crimson, gusto kong tulungan siya sa paghahanap niya sa mag-ina niya. Mahirap maghanap sa taong hindi mo alam kung ano ang tunay na identity nito. Kaya mahirap para sa team ko na makakuha ng information about dito. Ilang detective na din ang kinuha ko para dito, pero until now wala pa ding magandang balita. Pagdating ko sa mansion ng Crimson, naabutan ko si Darius na nagkakape. Nandito din pala ang siraulong ta. Bro, madaya ka, iniwan mo kami ni Oli kagabi. Reklamo nito sakin, at sinuntok ng mahina ang braso ko. Where's Tito Nelson? Tanong ko dito. Ayoko nang pag-usapan yung nangyari kahapon, dahil sa tuwing naalala ko si Lady, bumabalik yung kakaibang pakiramdam ko. Nasa office niya, medyo mainit ang ulo ngayon ni Tito, kaya i-ready mo yung tenga mo. Natatawang wika nito, at tinulak ako ng mahina paalis. Napailing na lang ako, mabait naman si Mr. Nelson, tinatawag ko din siyang Tito, pag hindi business matter ang pinag-uusapan. Pero sabi ni Darius mainit daw ang ulo nito. Inayos ko ang tindig ko, bago kumatok sa office nito. Come in. Wika nito kaya agad akong pumasok. Naabutan ko itong may sinusulat. Maupo ka Reg. Wika nito na hindi man lang tumitingin sakin. Ano po bang pag-uusapan natin? Diretsohang tanong ko dito. Gusto ko ng mabilis na process iho about sa paghahanap mo sa mag-ina ko, dodoblihin ko ang bayad mahanap nyo lang sila. Kalmadong wika nito. Tito, ginagawa po namin ang lahat. Konteng paghihintay na lang po, at makakakuha din kami ng information about sa kanila. Sagot ko dito. Hindi na ako makapaghintay Reg, marami akong pagkukulang sa mag-ina ko, at ngayon gusto kong bumawi sa kanila, bago pa mahuli ang lahat. Muling wika nito. I understand Tito. At kung babae man ang anak ko, gusto kong ikaw ang mapang-asawa niya. Wika nito na siyang ikinagulat ko. Nako Tito, malalaman po natin kapag nakita na natin sila. Sa ngayon focus na lang muna tayo sa paghahanap sa kanila. Sa susunod na po natin pag-usapan ang tungkol dyan. Nakangiting wika ko dito. Sige iho, pero seryoso ako sa sinabi ko. Huwag mo yang kakalimutan. Nakangiting wika nito. Tumango na lang ako bilang sagot. Ilang minuto pa kaming nag-usap nito about sa business niya. Hindi lang kasi paghahanap sa mag-ina niya ang business matter ko dito. Maging ang ibang problema nito sa company niya, ay inaasikaso ko din. Paglabas ko ng opisina ni Tito Nelson, naabutan ko si Darius na nakikipag-usap sa phone. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nito, dahil hindi niya napansin ang pagdating ko. Sige mamita, sigurado ba yan? Baka naman biglang umatras si Lady about dito. Sige, don't worry about the money. Magbabayad ako kahit magkano pa yan. Nakangiting wika ni Darius. Yes. Sigaw ni Darius na akala mo'y sinagot ng nililigawan niya. Anong meron? Parang nanalo ka ata sa loto. Tanong ko dito at naupo sa sofa. Matitikman ko na din si Lady. Ngiting-ngiti na wika nito. Napakunot ang noo ko. Para kasing bigla akong nabingi sa sinabi niya. What do you mean? Tanong ko at umayos ng upo. Pumayag na si Lady for one night. Sabi na nga ba at bibigay din siya sakin. Nakangising wika ni Darius. Hindi ako nagkaimik, ewan ko ba parang di ako masaya na makaka one night ni Darius si Lady. Ano naman kung may mangyari sa kanila? Natural na yon kay Lady, dahil trabaho niya yon. Isang achievement para kay Darius na makuha niya ito, dahil inalagaan niya ito ng ilang buwan. And I think he deserve it. Kailangan ko na sigurong kalimutan yung nangyari sa amin kagabi. Hindi kami pwedeng mag-interest ni Darius sa iisang babae.
Hindi mo na pwedeng guluhin ang isip ko lady, hindi ka para sakin.